Mainit ngayon ang tensyon ng Japan at China. Pinakamalalang tensyon nila ito mula pa noong natapos ang World War II. Nagsimula ang issue noong November 7, 2025. Sa harap ng parliament, tinanong ang bagong Prime Minister ng Japan na si Sanai Takaichi kung kailan gagamitin ng Japan ang collective self-defense, ang batas na pwedeng tumulong sila sa alay kapag may digmaan. Bago sumagot si Takaichi, mahalagang tandaan, ang Japan Constitution ay ginawa matapos ang World War II at nakasaad dito na ayaw na nila sa giyera. Ang military nila hindi na tinatawag na army. Ang tawag sa kanila ay Self-Defense Forces o SDF. Pangdepensa lang kapag sila ang unang inatake. Pero noong 2015, binago ni Shinzo Abe ang security law. Pinayagan na ang Japan na tumulong sa alay kapag ang conflict ay delikado sa survival ng Japan. Kaya noong November 7, 2025, sinabi ni Sanai Takaichi, kung ang China ay mag-blockade o mag-invasion sa Taiwan, pwede itong maging survival threatening situation para sa Japan. At pwede naming gamitin ng collective self-defense. Nagulat at nagalit ang China. Kinabukasan, November 8, 2025, nag-post sa X ang Chinese Consul General sa Osaka ng pananakot. Kung ipapasok mo ang maruming leeg mo sa giyera na hindi sayo, baka maputol yan. Handa ka ba dun? Dinilit ang post pero tuloy ang galit ng Beijing. Bilang sagot, nag-drone flight sila malapit sa Yonaguni Island kaya nag-scramble ng fighter jets ang Japan. Nagpadala rin ang China ng 4 na Coast Guard ships sa Senkaku Islands waters, mga isla na hawak ng Japan pero inaangkin din ng China. Para sa Japan, importante ang Taiwan dahil malapit ito sa trade at energy routes nila. Kapag nagka-blockade doon, pwedeng ma-disrupt ang oil, goods at shipping ng Japan. Kaya sa view ng Tokyo, hindi sila pwedeng manahimik lang kung magkaroon ng Taiwan crisis. Sa ngayon, hindi pa full war. Pero malinaw ang message, ang Japan ay may bagong stand. Ang China naman ay may bagong warning. At posibleng ito ang simula ng mas malaking standoff sa Asia Pacific. Naglabas din ng Beijing ng mga advisory na iniiwas nila ang mga Chinese students na mag-aral sa Japan at pinapahinto ang tourist na bumisita doon. Ang estimate ng Japan government, pwede itong magdulot ng higit sa $14 billion na economic damage sa bansa nila. Hindi lang yan, binan ng China ang import ng lahat ng seafood mula Japan. Pati Japanese companies, anime, music, at iba pang cultural content tinutulak isara o i-block sa China. Pinaka-viral na halimbawa nito, nangyari noong Nobyembre 29, 2025. Si Maki Matsuzuki, isang Japanese singer na kumakanta ng One Piece anime theme song sa Shanghai, pinababa siya sa stage ng Chinese officials habang live ang performance. Ang reason, mas pinahigpit ang ban sa Japanese cultural content sa China at sakto siyang naapektuhan sa mismong concert. Ayon mismo ito sa official action ng Chinese authorities sa Shanghai stage event. Habang lahat ng ito ay nangyayari, hindi umatras si Prime Minister Sanai Takaichi. Hindi siya humingi ng sorry at hindi niya binago ang statement niya tungkol sa Taiwan scenario. At kasabay ng sagutan ng salita, nilakasan pa ng Japan ang military funding nila dahil ito sa invasion ng Russia sa Ukraine noong 2022 at pag-iinit ng China sa Taiwan security. Nag-announce ang Japan noong 2022 na dodoblehin nila ang annual military budget mula 1% ng GDP papuntang 2% ng GDP, hindi lalagpas ng 2027. Pero pagpasok ni Sanai Takaichi bilang Prime Minister noong late 2025, sinabi niyang bibilisan pa nila ito ng 1 year. Kaya 2% ng GDP defense budget target nila ay sa 2026 na, imbes na 2027. Estimate ng Japan next year, around $80 billion per year ang defense budget. Kasabay na ng level ng UK. Posibleng papasok na sa top 5 military spenders sa buong mundo. Isang malaking shift para sa Japan na matagal kilala bilang pacifist country. Pero para sa China, masakit ito sa historical memory nila dahil decades silang nasaktan sa Japan noong early 1900s hanggang World War era. Ganun pa man, may secret facility noon ang Japan na tinawag na Unit 731. Ito ay top secret research base ng Imperial Japanese Army habang hawak nila ang Manchuria noong World War era. Ang ginagawa sa Unit 731, hindi normal na research lang. Gumawa sila ng chemical at biological weapons at gumamit sila ng totoong tao sa experiments. Karamihan ay kinidnap na Chinese civilians. Ano ang nangyari sa victims? Sinasadyang mahawaan ng deadly diseases.
Tinetest ang chemicals, explosives at weapon effects. Pinuputol ang limbs habang buhay. Binubuksan ang katawan para pag-aralan, walang anesthesia. Kinukuha ang organs. Tinetest ang matinding lamig at hypothermia. Tinitingnan ang epekto ng low pressure sa katawan gamit hypobaric chambers. Lahat ng ito ginawa habang buhay pa ang tao at walang gamot o pangsagip na ginawa. Estimate ng namatay sa loob ng facility, 14,000 humans. Ayun mismo ito sa historical record ng Unit 731 operations. At ang pinakamatindi, walang kahit isang taong pumasok sa Unit 731 na kilalang nakalabas na buhay. Hindi lang dyan natapos ang epekto. Yung biological weapons na ginawa nila, ginamit mismo ng Japanese Army sa Chinese villages. Hinahalo nila sa water supply at farmlands, kaya higit 200,000 additional civilians ang namatay sa China. Dahil sa mga nangyaring ito, malalim ang galit ng China sa Japan, lalo na ngayon na lumalakas ulit ang military funding ng Japan. Pagdating naman sa Japan pagkatapos ng World War, nung military defeat ng Japan, sinurrender nila lahat ng nasakop na territory, kasama ang Taiwan. Pinatupad din ang Pacifist Constitution kaya tinanggal ang karapatan nilang mag-declare ng war. Noong 1950 gumawa ang US at Japan ng Security Treaty. Deal nila noon, poprotektahan ng US ang Japan kapag inatake sila. Kapalit nito, pinayagan ng Japan na mag-base ang US military sa bansa nila. Dahil dito nag-focus ang Japan sa economy, hindi sa digmaan. In-outsource nila ang defense sa Amerika, kaya mas mabilis silang nakabangon. Pero kahit pacifist na ang Japan noon, hindi pa din naging smooth ang relasyon nila sa China. Tinagalan pa bago nila kinilala ang People's Republic of China. At only noong 1972 sila nag-normalize ng relations. Pagdating ng 1954, nabuo ang Japan Self-Defense Forces. Pero sobrang minimal lang ang budget at laki nito dahil umaasa sila sa US protection. At nung late 1970s, nilagyan nila ng unofficial cap ang military budget na 1% of GDP per year only. Ayon ito sa defense budget policies ng Japan noong 1978 hanggang early 2000s. Ganun pa man, matapos ang Cold War at bumagsak ang Soviet Union, naging confident ang Japan. Protected pa rin sila ng US pagdating sa defense, kaya noon walang malaking planong palakasin ng military nila. Pero pagdating ng 2010, biglang nagbago ang security situation sa East Asia. Sunod-sunod na lumabas ang seryosong banta sa paligid ng Japan. Ang pinakamalapit na threat sa kanila, ang North Korea. Nag-test sila ng first successful nuclear bomb noong 2006 at pagkatapos nun, 6 more nuclear tests ang sinunod nila. Ang pinaka-recent na test nila umabot sa 160 kilotons at 10 beses na mas malakas kaysa Hiroshima atomic bomb. Ayon sa Stockholm International Peace Research Institute, may around 50 active nuclear weapons ang North Korea as of January 2025 at may sapat pa silang material para makagawa ng 40 more nuclear weapons sa mga susunod na taon. Bukod sa nukes, may around 1,000 ballistic missiles din ng North Korea at hundreds sa mga ito, kaya abutin ng Japan kahit conventional warheads lang. Nagkaroon din sila ng missile test na lumipad mismo sa ibabaw ng Japan airspace. Nagsimula noong August of 2017 at naulit pa sa September of 2017, October of 2022 at January of 2025. Kaya hindi na sila kampante. Mas lalo pang naging alanganin ng Japan dahil lumalapit ang North Korea sa Russia simula nang sumiklab ang Russia-Ukraine War. Ang North Korea nagbigay sa Russia ng millions of artillery shells at nagpadala rin sila ng thousands of soldiers para tumulong sa Russia noong 2024 Kursk Offensive. May intelligence din na North Korean troops ay active sa Russian-occupied Zaporizhia region as of November 2025. Kaya hindi na lang sila nuclear threat, may battlefield exposure na rin sila. Nag-sign din ang North Korea at Russia ng renewed military alliance for mutual defense. At kapalit ng support nila sa Ukraine War, nagbibigay ang Russia ng advanced military technology sa North Korea. Dahil dito, mas nagiging capable at mas delikado ang North Korean Army ngayon kaysa dati. Kasabay nito, sobrang lumakas din ng China. Between 2013 to 2022, tumaas ang China military spending ng more than 63% habang ang US 2.7% lang ang increase sa parehong panahon. As of 2024 global military spending data, ng US ay nasa $997 billion per year at China naman ay $314 billion per year.
Pero may malaking difference. Ang China regional lang nakafocus ang military nila sa East Asia. Kaya mas concentrated ang puwersa nila malapit sa Japan at Taiwan. Dahil sa paglakas ng China, na-revive ang territorial dispute nila sa Japan, lalo na sa Senkaku Islands, mga isla na hawak ng Japan pero inaangkin ng China, at ang tawag nila dito ay Diaoyu Islands. Ang pinakamainit na standoff nila dito nangyari noong 2010 to 2012 at naulit pa ang tension sa waters nito recently gamit drones at Coast Guard ships ng China. Noong 2012, binili ng Japan government ang 3 disputed islands mula sa private owner. Nagalit ang China. Nagkaroon ng malalaking protest sa China dahil tingin nila inaangkin ng Japan ang islands. Doon din nagsimulang gamitin ng China ang trade bilang weapon. Pinahinto nila pansamantala ang export ng rare earth minerals papuntang Japan. Ito ang first time na ginamit ng China ang kalakalan para i-pressure ang Japan dahil sa diplomatic dispute. After nito, nag-claim ang China ng mas pinalaking maritime EEZ sa East China Sea. Pumasok ang claim sa zone ng Japan EEZ, kaya nagkaroon ng permanenteng maritime conflict sa pagitan nila. Noong 2013, lalo pang inextend ng China ang Air Defense Identification Zone nila sa East China Sea. Kasama sa zone na ito ang Senkaku Islands at nag-overlap ito sa ADIZ ng Japan dahil dito mas tumaas ang tension sa airspace. As of 2024 Pentagon Assessment, sinabi ng US Department of Defense na ang China ay may 400 ICBMs, 500 intermediate range ballistic missiles, 1,300 medium range ballistic missiles, 900 short-range ballistic missiles, 400 ground-launched cruise missiles. Ibig sabihin, hundreds of missiles ng China. Kaya abutin ng Japan Islands kapag nagka-conflict. Pinakita nila ito noong 2022 nang bumisita sa Taiwan si Nancy Pelosi. Nag-launch ang China ng military drills sa paligid ng Taiwan at nag-fire sila ng ballistic missiles na bumagsak mismo sa maritime EEZ ng Japan, malapit sa Yonaguni Island. Ito ang proof na kaya ng China tamaan ng Japan territory o warships kung gugustuhin nila. At pareho nilang alam na importante ang Taiwan sa security at strategy ng Japan at China. Kapag nahawakan ng China ang Taiwan, malaking problema ito sa Japan dahil masisira ang first island chain, ang line ng Allied Islands na pumapalibot sa China coast. Mas malaya makakalabas ang China Navy papunta sa Pacific. Mas madali nila ma-pressure ang Japan sa disputed areas. Banta din ito sa Japan dahil sobrang dependent sila sa maritime trade. Sa energy imports ng Japan, around 90% ng oil at LNG imports nila dumadaan sa dagat malapit sa Taiwan. May petroleum reserve sila na good for 232 days ng oil. Pero ang LNG reserve nila, good for 19 days lang. Ibig sabihin kapag na-block ang sea lanes dahil sa Taiwan conflict, mabilis maaapektuhan ang Japan energy supply. Kung magkaroon ng war o blockade sa Taiwan at tumagal ito ng more than 40 days, pwedeng maputol ang sea trade routes ng Japan. Kapag nangyari yun, mahihirapan ang Japan kumuha ng energy imports tulad ng oil at LNG dahil dumadaan ito malapit sa Taiwan waters. Kung hindi makadaan ng ships, mabagal i-reroute, mas mahal at mas matagal makarating sa Japan. Kapag umabot ng 40 days na walang supply, pwedeng maparalyze ang economy ng Japan dahil kulang ang energy na nagpapagana sa bansa. Dahil dyan lagi gustong ikip ng Japan na open at free ang Indo-Pacific Seas para walang humaharang sa trade at energy nila. Problema din, sobrang lapit ng Japan sa Taiwan. Ang Yonaguni Island, ang pinaka-southwest na isla ng Japan, 110 kilometro lang ang layo sa Taiwan. Kaya importanteng location ito sa military strategy ng US at China kapag nagka-conflict. Kapag sumali ang US sa Taiwan defense, kahit hindi officially sumama ang Japan, possible na bombahin ng China ang US bases sa Okinawa gamit missiles. Sa Okinawa, around 30,000 US troops naka-station permanently. Kaya target ito ng China kapag nag-init ang Taiwan situation. May fear din ng Japan na baka kunin ng China ang islands nila sa southwest tulad ng area between Yonaguni and Kyushu Chain para masecure ng China ang northern flank ng Taiwan at pigilan ng US reinforcements. At may isa pang mas malaking worry. Kapag nag-init ang Taiwan Strait, pwedeng sabayan ng North Korea ang tension sa Korean Peninsula. Possible na i-push ng China ang North Korea na mag-escalate para i-distract ang US assets palayo sa Taiwan.
At kahit hindi sila utusan, pwede rin mag-escalate ang North Korea on their own dahil busy ang US sa Taiwan. Ibig sabihin may chance na maging two-front war ito sa East Asia. Taiwan conflict plus Korean Peninsula conflict na halos sabay. Kapag ganun, mapipilitan ng Japan at US na magtira ng reserve resources, hindi nila pwedeng ibuhos lahat laban sa China lang. At pangatlo, nag-aalangan ang Japan sa US support dahil nag-iba ang tono ng US commitments noong Trump administration. May worry sila na hindi na kasing solid ng dati ang assurance ng US na tutulong sa allies nila. Sinabi ni Trump na kung ang isang bansa sa NATO ay inatake sa Europe, hindi siya sure kung magpapadala siya ng US troops kung tingin niya kulang ang binabayad nila sa defense. Pinuna din niya ang US-Japan Security Treaty na umiiral mula 1950. Noong March of 2025, sinabi ni Trump na hindi fair ang treaty para sa Amerika. Bakit? Dahil ang US, obligado tumulong kapag inatake ang Japan. Pero ang Japan, hindi obligadong tumulong kapag Amerika naman ang inatake. Sagot ng Japan officials, kasama sa treaty ang pagpayag ng Japan na mag-host ng higit sa 30,000 US troops sa Okinawa at dosenang military bases at Japan ang nagdadala ng burden ng pag-host. Dahil sa statements na ito, nagduda ang Japan kung sure ba ang US na tutulong sa Taiwan conflict emergency. Kaya dinagdagan ng Japan ang military budget nila bilang backup plan. At mas lalong natakot ang Japan noong early 2022 ng invasion ng Russia sa Ukraine. Doon nila na-realize na hindi pala tapos ang era ng malalaking wars. Sinabi noon ni Prime Minister Fumio Kishida na Ukraine today could be East Asia tomorrow. Base sa polls, around 90% ng Japan public naniniwalang kailangan palakasin ng military nila para handa kung magkaroon ng China attack sa Taiwan. Noong February of 2025, nagpadala ng signal ang Japan. Nag-sail sila ng isang destroyer ship through Taiwan Strait at first time nila ito ginawa. Nagalit ang China at sinabi nila sa statement ng China Ministry of National Defense spokesperson, China respects navigation rights but opposes trouble in the Taiwan Strait and wrong signals to Taiwan Independence Forces. At ito ay bago pa man ang main statement ni Takaichi noong November 7, 2025 na nagsabing pwedeng trigger ng war participation ng Japan ang China invasion o blockade sa Taiwan. Ngayon, ano ang plan ng Japan sa mas malaking defense budget nila? Bibili sila ng long-range strike weapons tulad ng Tomahawk cruise missiles na gawa ng US. China Missile Concern as of 2024 Pentagon Assessment. Maraming missiles ang China na kayang abutin ng Japan Islands. Japan Plan as of 2025 announcement. Bibili ang Japan ng 400 Tomahawk cruise missiles. Ang range nito ay up to 2,400 kilometers. Pwede itong ilagay sa Japan destroyers at submarines. First time magkakaroon ng Japan ng kakayahang tumama ng targets sa loob ng China o North Korea mainland. Hindi lang pang depensa. Itinuturing noon na tabu sa Japan na magkaroon ng self-defense forces ng long-range attack missiles kaya para hindi magmukhang offensive ang weapons, counter-strike capability ang tawag ng Japan sa missiles. Sinasabi nila na hindi nila ito gagamitin pang unang atake, kundi after muna sila mismo ma-attack. Noong November of 2025, dumating sa California ang isang Japan destroyer ship para kunin ang first batch ng Tomahawk missiles na in-order nila. Madami pa ang susunod. Bukod sa Tomahawk, may ginagawa rin ng Mitsubishi Heavy Industries at ang subsidiary nito na Mitsubishi Heavy Industries sa ilalim ng arms partnership ng Mitsubishi Heavy Industries. Nagawa mismo sa Japan ang Type 12 missile. Range nito around 1,000 kilometers. Noong 2010 may 16 submarines lang ang Japan. Ngayon as of 2025, 24 submarines na sila. Ang newest subs nila tinatawag na Taigei Class, Tag Class, na introduce noong March of 2022. Nickname nila dito, Sea Ninjas. Dahil sobrang tahimik sa dagat, magaling sa reconnaissance, kayang mag-launch ng torpedoes, kayang mag-deploy ng sea mines secretly. Sa fleet nila ngayon may 5 Tag Class submarines, 15 Soryu Class submarines, at 2 more TAG Class subs magiging operational bago mag-2027. Kapag nagka-conflict sa Taiwan, yung 7 na pinakatahimik na submarines ang ide-deploy ng Japan sa Southwest Islands. Misyon nila doon, hanapin at labanan ng Chinese submarines. Depensahan ng Southwest Japan Islands. At kung kailangan mag-launch ng counter-strike missiles, hindi rin nakahinto ang Japan sa air power.
Plan nila bumili ng 147 F-35 fighter jets, gagawin silang second largest F-35 operator sa mundo. Sunod lang sa US, possible din na mag-inquire sila sa US for nuclear-powered submarines tulad ng binigay sa South Korea at Australia. Pero hindi pa ito confirmed as final purchase. Ganun pa man, ang F-35 jets ng Japan ay pwedeng lagyan ng long-range cruise missiles. Kaya nilang tumama sa loob ng China mainland kung kailangan. Sa order nila, may 105 conventional F-35 models at 42 F-35B models. Ang F-35B kaya mag-take off kahit short runway lang at kaya rin vertical landing. Ito ang model na gagamitin sa aircraft carriers ng Japan. Ang Japan may dalawang helicopter carriers, Izumo at Kaga. Originally, helicopters lang ang dala nila. Pero ngayon, ina-upgrade nila para makapag-launch ng F-35B jets. Up to 12 jets per carrier at the same time. Pag natapos ito ng 2027, ito ang first time na magkakaroon ulit ang Japan ng carrier jet since World War II. Sa Kyushu Island, mag-i-install din ng Japan ng Type 12 missiles by spring of 2026. Range nito, around 1,000 kilometers. Dahil dito, covered ng missiles ang Southwest Japan Islands at Taiwan, nearby waters, kung sakaling mag-init ang conflict. Sa Yonaguni Island, 110 kilometers lang ang layo sa Taiwan. Kaya nilagyan na ng Japan ng radar at electronic warfare unit noong 2025 para i-jam ang enemy communications at guidance systems kung may attack sa Taiwan side. Plan din nila mag-deploy ng surface-to-air missiles sa Yonaguni para pangharang sa Chinese drones at aircraft. May ginagawa rin ng Japan na Amphibious Rapid Deployment Brigade base sa Kyushu at modeled after US Marines. Trabaho nila kapag nagka-war. Bawiin ang islands ng Japan kung sakaling ma-occupy ng China. Hindi pa ito official na plan, pero may possibility na mag-build ang Japan ng sarili nilang nuclear weapons sa future kung tingin nila kailangan for deterrence. Kaya nila gumawa ng nuclear weapon in less than 1 year kung gugustuhin at paghandaan nila. Ganun pa man, hanggang ngayon hindi gumagawa ang Japan ng sarili nilang nuclear weapons dahil tabu ito sa kanila, tinututulan ito ng US at protected sila ng US nuclear umbrella ayon sa Japan-US Security Agreement. Pero kung magbago ang support ng US, lalo na sa security guarantees, mabilis gagawa ang Japan ng sarili nilang nuclear weapons, less than 1 year. Reason nila, para may deterrence sila laban sa China at North Korea at pwede rin pati Russia kung kailangan. Natututo ang Japan sa nangyari sa Ukraine. Sinuko ng Ukraine President ang nuclear weapons nila kapalit ng security assurance. Pero fewer than 30 years later, na-invasion sila ng Russia. Kaya para sa Japan, delikado umasa lang sa assurance. Kung magkaroon ng Taiwan conflict, may 4 na possible na response ang Japan. Una, defense lang, surveillance, missile defense, at evacuate ng citizens kung kailangan. Pwede silang hindi sumali sa giyera, pero masisira ang relasyon nila sa US kapag ganun. Ikalawa, tumulong sa US bases, fuel at ammo access, gamitin ng Japan ports at air bases, at bantayan ng sea trade routes. Hindi sila aatake sa China, pero pwedeng tingin ng China ay kakampi sila ng US, kaya pwede pa rin gumanti ang China sa Japan. Ikatlo ay invoke ang collective self-defense, harangin ng Chinese aircraft, drones, submarines at ships na pwedeng umatake sa Japan Islands, lalo na sa Ryukyu Chain, pero hindi sila pupunta sa Taiwan battlefield. Tutulong sila sa escort ng US warships sa Taiwan choke points tulad ng Miyako Strait sa north at Bashi Channel sa south. Ika-4, heavy combat sa Taiwan. Gagamit sila ng long-range cruise missiles papuntang China mainland targets. Kapag ginawa nila ito, opisyal na kasali na ang Japan sa giyera at possible na full retaliation ng China. Pero kahit alin ang piliin ng Japan, may internal problems sila sa bansa nila ngayon. As of 2025 estimate, ang Japan ay may around 237% national debt versus GDP. Mas mataas ito kaysa US na halos half lang ng Japan ratio. Kung uutang pa sila for military, hindi popular. Kaya ang other option nila, itaas ang taxes, pero mahirap ito politically dahil mataas na ang taxes nila for welfare ng aging population. At isa pang problema, kulang sila sa young recruits. Ang Japanese male population aged 18 to 26, pababa ang numbers. Kaya kulang ang manpower para sa lumalaking self-defense forces.
Ang military service age na lalaki sa Japan, pinakamadami sila noong 1994, umabot sa 17 million. Pero pagdating ng 2020, bumaba ito sa 11 million. At ang projection, less than 8 million na lang sila sa 2050. Hindi na aabot kahit kalahati ng numbers nila noong 1990s. Dahil kakaunti ang young recruits, low ang sahod sa military at madaming job opportunities sa private sector, nawawalan ng interes ang kabataan na pumasok sa self-defense forces. Kaya palpak ang Japan recruitment target every year mula 2014 at every year din silang hindi naabot ng quota simula pa noong 2014. Isa pa, walang real battlefield combat experience ang Japan SDF ngayon. Yung last na Japanese soldier na namatay sa barilan, nangyari pa noong 1972 at hindi iyon official SDF casualty. Old World War holdout lang siya na na-involve sa shootout sa Philippines. Kaya never pa nagkaroon ng fatality ang official Japan SDF sa totoong war combat. Ngayon kung magka-Taiwan War, parehong nervous ang Japan at China. Ang China gusto nila hawakan ng Taiwan dahil goal nila i-unify ang China at tapusin ang kahihiyan ng past war defeats nila. Ang Japan naman, natatakot sila na kapag kinuha ng China ang Taiwan, pwede madisrupt ang trade at security ng Japan, lalo na sa small islands nila malapit sa Taiwan. Hindi naghahanap ng digmaan ng Japan at China, pero natatakot sila sa isa't isa dahil sa sabay-sabay na military build-up at missile deployment sa region. At kahit ayaw nila ng war, walang gustong umatras kapag sobrang taas ng stakes. At ayon sa quote ng Japanese samurai Miyamoto Musashi, better to be a soldier in a garden than a gardener in a war. O sa Tagalog ay, mas mabuting handa kang lumaban kahit payapa ang paligid, kaysa payapa ka pero biglang sumiklab ang digmaan. Sa kabila nito, pagkatapos ng Cold War, kampante ang Japan dahil bagsak na ang Soviet Union at protected pa rin sila ng US. Kaya noon hindi sila nagmadali mag-expand ng military. Pero pagdating ng 2010, biglang dumami ang threats sa paligid nila. Isa sa pinakamalaking banta, ang North Korea. Hindi lang sila nag-missile test, may mas malala pa silang ginawa noon. Between 1977 to 1983, madaming Japanese citizens ang biglang nawawala, kadalasan sa coastal areas ng Japan. Noon walang malinaw na sagot ng Japan government kung bakit sila nawawala, kaya madaming conspiracy theories ang kumalat. May nagsabi pa na North Korea daw ang may gawa, pero hindi pinaniwalaan ng karamihan. Hanggang sa 2002, umamin si Kim Jong-il sa Japan Prime Minister na kinidnap nga nila ang at least 13 Japanese citizens noon at nagsorry siya. Pagkatapos ng confession, officially kinilala ng Japan na may 17 na confirmed Japanese citizens ang inabduct ng North Korea between 1977 to 1983. Pero ayon sa independent investigations, posibleng hundreds ang totoong numbers, hindi lang 17. Ang nag-utos ng kidnapping program noon si Kim Il-sung, ang founder ng North Korea at lolo ni Kim Jong-un. Si Kim Il-sung nag-rule ng almost 46 years from mid-1950s hanggang 1994. Kahit namatay na siya noong 1994, legal na eternal president pa rin ang tawag sa kanya ng North Korea.